Welcome back mga kaduidulas. Isa na namang kwento ang inyong masusubaybayan at pakikinggan. Mula sa aking mga kwento, ako po si Denisario ang inyong kakwentuhan. At ang ating kwento ngayon ay pinamagatang Ang Nawawalang Anak ni Yvette. Mula sa isang probinsya ay lumuwas ng Maynila ang mag-inang Yvette at anak nitong si Clarice. Wala nang iwanan ng asawa si Yvette ay mag-isa niyang binubuhay ang kanyang anak. At dahil kahit paano ay nakapagtapos ng pag-aaral si Yvette, ay minabuti nito na lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran doon. Maliit pang anak niyang si Clarice, nasa edad na 3 taong gulang pa lamang. Kahit papano ay gusto ni Yvette na maitaguyod ng pag-aaral ng kanyang anak sakaling dumating ang panahon na mag-aaral na ito. Kaya nagpasya siyang lumuwas ng Maynila para makaipon ng sapat na pera habang hindi pa ito nag-aaral. Medyo malayo din ang kanilang binyahe mula sa kanilang probinsya. Lumipas halos ang buong araw na pagbiyahe ay narating na nila ang Maynila. At mula sa terminal ay naglakad ang mag-ina patungo sa sakayan, patungo naman sa lugar ng pinsan niya na pakikituluyan niya. Medyo gabi na ng mga sandaling iyon. Makikita ang ganda ng mga ilaw sa lansangan at ang matataas na building. Manghang-mangha naman ang batang si Clarice sa mga nakikita niya doon. Sumakay sila ng jeep patungo sa lugar ng pinsan niya. Sa Divisoria sila pupunta dahil taga roon ang pinsan ni Yvette. Nakarating naman sila ng Quiapo pero kailangan pa rin nila sumakay ng jeep patungo sa Divisoria. At dahil may mga bitbit na mga bag at ibang pasalubong sa kanyang pinsan, ay hirap itong dalhin ni Yvette. Kaya naisipan muna nitong pumasok sa isang fast food para makapag-CR muna siya. At habang nasa loob ng fast food, ay pinapo ni Yvette ang kanyang anak na si Clarice sa isang table. Binabantayan niya sa anak ang kanilang mga bagahe. Matapos magpaalam sa anak ay dali-dali ito pumunta sa CR. Habang si Clarice naman ay nagmamasid sa paligid, maraming tao sa fast food dahil gabi, maraming kumakain. Medyo natagalan ng konti si Yvette sa banyo kaya nainip itong si Clarice. At dahil bata ay iniwan niya ang mga bagahe at sumunod sa ina. Nagtungo sa direksyon kung saan nakita ni Clarice na pumasok doon ang kanyang ina. Maya-maya pa ay lumabas na si Yvette habang papalapit siya sa upuan kung saan niya iniwan ang anak ay halos nangatog ang tuhod ni Yvette. Wala doon ang kanyang anak na si Clarice. Nagtanong-tanong siya sa mga taong naroroon pero hindi daw nila napansin ang bata. Muli siyang bumalik sa CR kung saan siya nanggaling. Inisip niya baka sumunod sa kanya ang kanyang anak. Pero wala doon si Clarice. Dali-dali siyang lumabas sa fast food para hanapin ang anak sa labas pero wala si Clarice doon ni anino man. Doon na umiyak si Yvette. Hindi niya alam kung saan nito hahanapin ang kanyang anak. Naglakad si Yvette at nagtanong-tanong sa mga tao. Pero hindi na niya nakita pa ang kanyang anak. Halos magdamag siyang naghahanap habang umiiyak si Yvette. Lumipas ang mga oras, umaga na hindi na niya talaga nakita si Clarice. Kaya nagpasya siyang pumunta muna sa pinsan niya para magpatulong sa paghahanap. Wala namang inaksayang oras ang pinsan ni Yvette. Muli nilang binalikan kung sang fast food na wala si Clarice. Nagtanong-tanong sila sa mga staff ng fast food pero wala silang nakita o napansin na bata. Kaya naging palaisipan ang pagkawala ni Clarice. Sa isang iglap lang ay nawala ang anak ni Yvette. Nagpa-blatter sila sa pulis at nagpatulong na rin. Halos mabaliw naman si Yvette sa kakaisip sa anak niya. Lumipas ang ilang araw at linggo. Hindi na talaga muli nito nakita pang ang kanyang anak. Masakit kay Yvette ang nangyari. Ilang linggo siyang hindi makatulog. Pabalik-balik siya sa lugar kung saan nawala si Clarice. Samantala, natanggap naman siya sa trabaho kung saan kasama niya ang pinsan niya na siya rin ang nagpaso sa kanya ng trabaho bilang call center agent. At dahil nakatapos naman si Yvette ng pag-aaral ay madali itong natanggap sa trabaho. Halos araw-araw siyang dumaraan sa fast food kung saan nawala ang kanyang anak. Nagbabaka sakali na magkita pa silang muli mag-ina. Naalala pa niya noong nakasakay sila ng bus patungo sa Maynila. Sinuot ni Yvette sa anak ang kwintas na gawa sa sisel at dahil maputi si Clarice ay bagay sa kanya ang mga burluloy sa katawan. Hanggang sa alaala na lamang ni Yvette ang anak niya. Walang araw na hindi ito umiiyak kapag naiisip niya ang kanyang anak. Lumipas ang ilang taon, malaki na rin ang naipon ni Yvette sa pagtatrabaho. Nakakuha siya ng bahay na hulugan. Masaya si Yvette na nagkaroon ng sariling bahay. Bumili na rin siya ng mga gamit sa bahay niya. Iisa na lang kanyang libangan kundi ang manood ng TV. Mahilig kasi si Yvette manood ng mga teleserye o di kaya nanonood ng balita baka sakaling makita niya ang kanyang anak doon. Isa na dito ang drama na paborito no siyempre ng mga kababaihan. Tungtuwa si Yvette sa bagong teleserye sa TV na kung saan bidang isang baguhang artista na si Mariel. Napakagandang dalagita ito at magaling umarte. Kung hindi nawala ang anak ko, malamang kasing edad din ni Mariel si Clarice, sabi ni Yvette. Makalipas ang isang taon ay mataas na ang posisyon ni Yvette sa trabaho niya.
hindi ganun kahirap ang trabaho niya. Hindi tulad dati na halos buong gabi siyang nakaharap sa computer. Siya na ngayon ang nagsusupervise sa mga bagong empleyado. Minsan nagkaayaan na magpunta sa mall ang dalawang pinsan na si Yvette at Lorna para manood ng sine. Habang nasa mall ang dalawa ay biglang nagsipagsigawan ng mga tao sa gawing unahan nila. Nagkakagulo ang mga tao. Naandun pala si Mariel, ang idol ni Yvette. Siyempre, hangos din sila para makiusyoso. Ilang sandali pa ay dumaan sa harap nila si Mariel. Nakita ni Yvette nang malapitan itong kanyang idol. Kumaway si Yvette kay Mariel. Nakita naman siya ni Mariel na kumaway din ito sa kanya. Sobrang saya naman ni Yvette nang makita niya ng personal ang hinahangaan niyang artista. Pero may napansin si Yvette kay Mariel na parang kahawig nung kwintas na ibinigay niya sa anak niya. Pero hindi niya ito masyadong pinansin dahil kumo naman ang mga kwintas na si Shell. Bibili lang naman ito sa mga souvenir store at anytime pwede magkaroon ng kapareho. Masayang-masaya naman kahit papaano si Yvette nang kawayan siya ng kanyang idol na si Mariel. Kumain lang ang dalawa ni Yvette at Lorna ay nanood na sila ng sine. Pagkatapos nilang manood ng sine, ay namasyal lang sila ng konti at umuwi na rin ang dalawa. Tuwing linggo naman ay dumaraan siya sa simbahan ng Quiapo para magsimba. Dalangin niya na magkita pa silang muli ng kanyang anak. Kahit minsan, hindi nawala sa puso't isip niya ang kanyang anak. Dalaga na sana anak ko ngayon, sabi ni Yvette. Hanggang isang araw ay laman ng mga balita sa telebisyon na ampon lang daw si Mariel, sabi ng isang sikat sa talk show. Kaya pinagpagpaliwanag si Mariel tungkol sa isyo. Pati na rin ang mga magulang nito. Hindi kaya anak mo si Mariel, sabi ng pinsan niyang si Lorna kay Yvette. Sana nga anak ko si Mariel, sabi ni Yvette. May pagkahawig nga silang dalawa ng anak kong si Clarice, sabi ni Yvette. Pero imposible naman siguro, baka fake news lang yan, sabi ni Lorna. Kasalukuyang ini-interview ang magulang ni Mariel. Tinanong ng TV host kung ampon nga ba si Mariel. Naging kontrobersyal ang pagkatao ni Mariel dahil sa mga magulang nito. Matatanda na kasi ang mga magulang ni Mariel kaya hindi na maiwasan na maitanong ng mga TV host. Parehong nasa edad 17 na ang magulang ni Mariel kaya naging issue at usap-usapan ito. Tinanong ng TV host ang magulang ni Mariel kung totoo ba na ampon lang nila si Mariel. Nagkwento naman ang matandang lalaki sa TV host. Maliit pa lang si Mariel nang makita niya ito sa isang fast food sa Maynila. At sabi pa ng matandang lalaki na may batang pumasok sa CR ng mga lalaki doon, kasalukuyang umiihi siya nung time na yon. Kaso, tuloy-tuloy ang bata sa loob ng isang booth ng CR. Pero hindi niya ito pinansin. Hanggang sa umiyak na ang bata sa loob nito. Nalak ang pinto sa loob kaya hindi mabuksan ng bata. Pinakalma lang niya ang bata hanggang sa tumigil ito sa pag-iyak. Sinubukang buksan ng lalaki ang pinto. Halos tumagal ito ng isang oras bago nabuksan. Inakay palabas ng CR ng lalaki ang batang babae para hanapin ang kinaruruan ng kasama nito. Tinuro naman ng bata kung saan siya iniwan ng kanyang ina pero bakante na ang lamisa. Sa tingin ko, iniwan siya ng kanyang tunay na magulang, sabi ng matandang lalaki. Halos mapasigaw naman si Yvette. Sure siya na anak niya si Mariel. Muli naman tinanong ng TV host ang matandang lalaki kung ano ang kanilang ginawang aksyon. Kung ito ba ay dinala nila sa barangay o itinurn over sa mga pulis. Muling nagkwento ang matandang lalaki. Hindi na namin dinala sa mga pulis, bagkus ay dinala na lang namin sa bahay, sabi ng matandang lalaki. Tutal, wala naman kaming anak, kaya inampun na lang namin siya. Labis naman ang iyak ni Mariel. Alam na niya noon ang mga pangyayari. Kaya nananawagan siya sa publiko kung sakaling mapanood ng totoong magulang niya, ay pwede silang magkita. Wala namang inaksayang oras ang magpinsan ni Yvette at Lorna. Pumunta sila sa istasyon ng nasabing telebisyon. Ang kaso naman, nakauwi si Mariel ng mga sandaling iyon. Kaya hindi nila ito naabutan. Sinamahan sila ng isang staff ng telebisyon patungo sa bahay ni Mariel. Doon na sila muling nagkitang mag-ina. Sa pinto pa lang ng bahay ni Mariel ay umiyak na si Yvette. Pagbukas ng pinto, agad nitong niyakap ang anak. Clarice, anak, sabi ko na nga ba, ikaw yan. Hindi ako maaaring magkamali. Hanggang ngayon ay suot mo pa rin ang seashell na binigay ko noon sa iyo nung tayo ay nasa biyahe pa, sabi ni Yvette. Doon naman naalala ni Mariel o Clarice ang kwintas na isinuot ng kanyang mama Yvette. Wala naman pagsigla ng tuwa at saya ang naramdaman ni Yvette sa mga sandaling iyon. Muli niyang nakita at nayakap ang kanyang anak. Pinakilala ni Clarice ang dalawang mag-asawa na kumupkup sa kanya. Wala namang nagawa ang dalawang mag-asawa. Sadyang may magulang na naghahanap kay Clarice. At dahil may talent si Clarice ay naging artista ito. Kung hindi siya naging artista, baka hindi na sila nagkita pang muli ng kanyang ina. At sa mga magulang, huwag po natin iwan ang ating mga anak kung tayo ay nasa lansangan o nasa karamihan ng tao para hindi mawala ang ating mga anak. Naway nakapulutan ng aral ng aking kwento. At kung nagustuhan nyo ang aking kwento, pwede po bang pakilike, comment, and share ng video ito. Muli, ako si Dinisario, ang inyong kakwentuhan
Maraming salamat.